And God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide, hold me closely to his side, with love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. Oh, God, make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide, hold me closely to his side, with love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. By a roadway in the wilderness, he'll lead me. Rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but his word will still remain. That's right. And he will do something new today. Oh, God will make a way, yes, he will, where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide, hold me closely to his side, with love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. With love and strength, with love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. Yes, he will. He will make a way for you. Purihin ang Diyos, mga kapatid. Minsan pa tayo po ay magbulay ng mga salita ng Diyos sa gabing ito. Bahagi ng ating midweek service tuwing Miyerkules. Kaya samahan ninyo ako sa ating pagbubulayan sa gabing ito, mga kapatid. Nawa ay patuloy tayo na makipagniig sa Lord. Sa mga panahon ito ay hindi natin alam ang mga pangyayari sa mundo, sa buong mundo. Ngunit salamat sa Diyos sa kanyang mga salita na siyang patuloy na nagpapalakas sa atin. Sabi nga po, lagi nating nababanggit na hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Nabubuhay tayo sa salita ng Diyos. Kaya magpatuloy po tayo. Ngayon, kailangan ba talaga ito? Opo, kailangan kasi ang salita ng Diyos ay nagtuturo sa atin na may dalawang lugar tayong
pagpipilian na pupuntahan. Yung tinatawag na sa salita ng Diyos, na, sa Biblia, na langit at saka impyerno. Mamimili tayo doon kung saan natin gusto. Kaya yun ang ating talakayin ngayon sa gabing ito tungkol sa impyerno. Pero bago po tayo pumalaot, tayo muna ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy ang aming dalangin, Panginoon, at pasasalamat sa iyong patuloy na kalinga sa bawat isa sa amin. Patuloy na gabay upang kami po, Panginoon, ay magtagumpay sa lahat ng laban na aming kinakaharap sa kasalukuyan, aming Diyos. Alam namin na ang salita po ninyo ay sandata, tabak, na may kabilang talim. Kaya aming Panginoon, patuloy naming dalangin na minsan pa samahan ninyo kami upang ang mga salita na ito, Panginoon, na aming pag-aaralan ay patuloy na maging matalas, Panginoon, para magamit namin laban sa aming mga kaaway. Tulungan niyo kami, Panginoon, bawat isa sa amin, pangunahan ninyo, gabayan, upang marinig namin ng malinaw ang aming pag-aaralan sa gabing ito, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa, pahiramin niyo kami, pahiramin niyo ako ng karunungan upang aking maunawaan ng malinaw ang inyong mga salita na aking dadalhin sa bawat kapatid na nanonood sa aming online na service, Panginoon, sa Facebook o sa YouTube, Lord. Salamat po. Patuloy ka naming pinupuri. Patuloy ka naming pinasasalamatan. In Jesus' name, ito po ang aming sama-samang panalangin. Amen. Amen. Kaya minsan pa, tayo nga po'y kinukumusta ko kayo, mga kapatid. Kumusta muna, mga kapatid ko sa Panginoon, mga kanya-kanyang tahanan. Medyo nakakainip na po, no? Hindi na tayo nagkakasama-sama sa isang bubong sa pagsamba. Online tayo lagi. Pero papasalamat pa rin tayo sa Panginoon sapagkat hindi tayo napuputol. Patuloy ang ating pagsamba sa Espiritu at katotohanan at pag-aaral sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya tayo nagpapatuloy sapagkat gusto natin makarating sa langit. Dahil kung hindi tayo makarating sa langit, doon tayo sa impyerno tayo babagsak. At alam po natin, ang impyerno, marami pong hindi naniniwala dito. Na ang mga lingkod lang ng Diyos ang naniniwala sa langit at sa impyerno. Yung ibang mga tao na hindi talaga naniniwala. Pero gusto kong sariwain natin, talakayin natin ang mga sinasabi ng Bible tungkol sa impyerno. Kaya samahan po ninyo ako sa aklat ng ikalawang Tesalonica, sabi po sa chapter 1, verse 7, kayo namang mga nagtitiis ay aliwin niyang kasama namin kapag ang Panginoong Hesus ay inihayag na mula sa langit, kasama ang kanyang mga makapangyarihang anghel, na may naglalagablab na apoy, parusahan ang lahat ng hindi kumikilala sa Diyos at hindi sumusunod sa magandang balita ng Panginoong Hesus. Magdurusa sila ng walang hanggang kapahamakan at mahihiwalay sila sa Panginoon at sa dakila niyang kapangyarihan. Mangyayari ito sa araw ng kanyang pagpaparito upang tumanggap ng papuri mula sa kanya ang mga hinirang at ng parangal ang lahat ng sumasampalataya sa kanya. Kabilang kayo roon sapagkat sinasampalatayan ninyo ang patutuong ipinapahayag namin sa inyo. Sabi po, dito po, pagbabalik ng Panginoon, tayong mga nagtitiis sa paglilingkod. Dahil alam po natin na ang paglilingkod talagang binigyan tayo ng halimbawa ng Diyos sa paglilingkod ng pagtitiis. Sabi nga sa unang Pedro na ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkatawag sa atin ng Panginoon. Kaya ang paglilingkod, marami po tayong tiisin. Pero sabi nga po, sa ating pagtitiis, aaliwin niya tayo kapag mahayag na ang ating Panginoon. Babalik na siya. Pero yung hindi naman naglilingkod sa Panginoon, ayaw maniwala,
alam nyo, itong COVID-19 na minsan marami ng mga pamamaraan ng mundo, pero hindi man lang naisip minsan ng gobyerno yung sama-samang panalangin sana. Dapat matutunan ng mayroon man lang makapag-isip na manalangin, ang isipin ng mga leader natin na sama-sama talagang manalangin. Kasi wala na ibang makakatulong sa atin dito kundi ang Panginoon lang. Kaya lang, marami po kasi hindi talaga naniniwala sa panalangin. Hindi talaga parang para sa kanila, ano lang, dadaan lang to, babalik din sa normal. Pero tayo mga binigyan ng Diyos ng kapangyarihan ng kanyang salita, talagang nakikita natin na malapit na ang kanyang pagbabalik. Kaya dito po, pag hindi tayo nakasama, hindi tayo makarating sa lugar na kung saan ipinapangako ng Panginoon sa atin dahil ang iba nagsumuko na. Yung iba talagang umayaw na. Ayaw na magpatuloy. Ipinapaalala sa atin ng Panginoon yung impyerno. Kasi yung impyerno, kung nahirapan tayo dito sa lupa, baliwala yung hirap na ito kung sa impyerno ka mapunta. Dahil ang impyerno talagang apoy. Sabi sa aklat po ng Marcos chapter 9 verse 43, pinapakita po dito na ang impyerno bukod sa may apoy, may uod. Sabi sa chapter 9 ng Marcos verse 42, sabi po dito hanggang 48, mabuti pa sa isang tao na siya ay bitinan sa liig ng isang malaking gilingang bato at itapon sa dagat kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliit na ito na nananalig sa akin. Sa 43, kung ang kamay mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo ito. Mas mabuti pang pumasok ka sa buhay na walang hanggan na putol ang isang kamay kaysa may dalawang kamay na mapunta ka sa impyerno sa apoy na hindi mamamatay. Doon hindi mamamatay ang mga uod na kumakain sa kanila at ang apoy. Kung ang paa mo ang magiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo ito. Mabuti pa ang pumasok sa buhay na walang hanggan na putol ang isang paa kaysa may dalawang paa na napunta ka sa impyerno. Do'y hindi mamamatay ang uod na kumakain sa kanila at ang apoy. At kung ang isang mata mo ang magiging sanhi ng pagkakasala, dukutin mo ito. Mabuti pang pumasok ka sa kaharian ng Diyos na isa lang ang mata kaysa may dalawang mata, ngunit itatapon ka naman sa impyerno. Verse 48, do'y hindi mamamatay ang mga uod na kumakain sa kanila at ang apoy ay hindi mamamatay. Ito po yung impyerno na baliwala po itong hirap dito sa lupa o sa mundo kung talagang isipin natin ang pupuntahan natin pag hindi tayo naglilingkod sa Panginoon. Maraming bisis binanggit sa Biblia ang impyerno. Pag inuulit sa Biblia ang isang salita, talagang mas ano siya. Kumbaga, talagang totoong-totoo siya. Kumbaga, ang impyerno, maraming bisis yang binabanggit sa salita ng Diyos. Kaya tayo nagpapatuloy sa paglilingkod para di tayo makarating doon, di tayo mapunta doon. Magtiis tayo sa paglilingkod. Ngayon, napakahirap ng makinig sa salita ng Diyos kasi naka-online nga lang. Kung sa church nga mismo, nakikinig ka na nga lang, minsan tulog ka pa. Ano pa kaya kung nasa bahay ka lang na napakaraming pwedeng gawin. Kaya, ito yung sitwasyon na talagang masusubok ang ating pananampalataya dito. Kaya, kailangan nating gawin ang pagpapatuloy natin sa paglilingkod sapagkat nakakatakot po ang impyerno. Sino bang makarating sa impyerno? Siyempre, yung hindi naglilingkod sa Diyos. Pero meron akong naihanda na mga talata na kung sino yung makakarating sa impyerno. O yung mga taong swak sa impyerno. Kumbaga. Dito po sa aklat ng Matthew chapter 5, verse 21 hanggang 22. Sabi po dito, narinig ninyo na sinasabi sa inyong mga ninuno, huwag kang papatay. Ang sinumang pumatay ay mananagot sa hukuman.
verse 22, ngunit sinasabi ko naman sa inyo, ang sinumang napupuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo. At sinumang magsasabi sa kanyang kapatid, ulol ka, ay mas manganganib na maparusahan sa apoy ng impyerno. Yung mga palamura, yung, alam niyo, minsan ang mura ngayon, parang ano na lang. Sabi nga nila, bukang bibig na lang ng tao ngayon. Malinaw po sa sinasabi ng talatang ito, na pag sinabi mo sa kapatid mo na ulol ka, ulol, sabi nga po dito, nanganganib na maparusahan ka sa apoy ng impyerno. Kaya ito yung bandayan natin. Yung pagmumura. Dahil ang mga, sabi sa salita ng Diyos, nanganganib kang mapapunta sa impyerno kapag nagmumura ka. Kaya, ingat po tayo mga kapatid. Kasi, hindi po biro ito. Ngayon nga, minsan, wala namang dapat ipagmumura ang tao. Yung pala mura na mura. Sabi nga po, pag sinasabi mo sa kapatid mo na ulol ka, nanganganib kang maparusahan sa impyerno. Number 1 po yon. Pangalawa po, ano ba sinasabi ng salita ng Diyos kung sino yung kandidato na pupunta sa impyerno? Sa unang Korinto chapter 6, verse 9, sabi po dito, hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Yung mga makasalanan, yung mga hindi nagsisisi na tayong lahat makasalanan. Pero ang maganda po, pag naintindihan po natin na tinanggap natin na makasalanan tayo at naniniwala tayong may Diyos na nakakaunawa sa lahat ng ating kahinaan, humingi na tayo ng tawad sa Panginoon. Kaya sabi po dito, hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili, ang nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyusan, nangangalunya, nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae, nagnanakaw, sakim, naglalasing, nanlalait ng kapwa o nandaraya ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Ito po yung mga kandidato sa impyerno, pupunta sa impyerno itong mga taong, sabi nga po dito, nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyusan, nangangalunya, nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae, nagnanakaw, sakim, pati paralasinggo, nanlalait ng kapwa o mandaraya. Itong mga to walang bahagi sa kaharian ng langit. Sa Galatia chapter 5, binanggit din po ito kung itong mga taong hindi makakarating sa kaharian ng Diyos. Sabi po sa verse 20, pagsamba sa Diyos-Diyusan, Galatia chapter 5 verse 20, pangkukulam, pagkapuot, pag-aaway-away, pagsisilos, pagkakagalit, at kasakiman, pagkakampi-kampi, at pagkabahabahagi, pagkainggit, pagpatay, paglalasing, walang habas na pagsasaya, at iba pang katulad nito. Muli ko kayong binabalaan ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkaroon ng bahagi sa kaharian ng langit. Ang hindi daw makarating sa kaharian ng langit, ang kandidato na mapunta sa impyerno ang mga sumasamba sa Diyos-Diyusan, mga mangkukulam, mga napupuot, mga hindi marunong magpatawad, mga pag-aaway-away, pagsisilos, galit-galit, pagkakagalit. May mga tao madaling magalit, madaling mainis. Yung sakim, sasakim na tao. Tapos kampi-kampi, mga mahilig kumampi, at mga pagkabahabagi, pagkainggit, paglalasing, inulit yung paglalasing, ito lang habas na pagsasaya. Ito yung mga taong binanggit ng salita ng Diyos na hindi makakarating sa langit at mapupunta sa impyerno ang mga taong ito kung hindi ito magsisisi at manumbalik sa Diyos. Sa Matthew chapter 6, 18 verse 6, Matthew chapter 18 verse 6, mas mabuti pa sa isang tao ang siya'y bitinan sa liig ng isang malaking gilingang bato at ihulog sa kalaliman ng dagat kaysa siya'y maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit nito na nananampalataya sa akin. Kahabag-habag ang daigdig sa dami ng tuksong magiging sanhi ng pagkakasala.
Hindi nga maiwasan ang pagdating ng tukso, ngunit kakilakilabot ang sasapitin ng taong panggagalingan ito. Yung mga taong pinanggagalingan ng yung nakakapanghina sa paglilingkod, yung mga nakakatisod, nakakatakot din po yan. Sabi nga po dito, mabuti pa taliang ka sa gilingang bato at ihulog sa kalaliman ng dagat kaysa maging sanhi ka ng pagkakasala ng isa sa mga maliliit na ito na nananampalataya sa akin. Sabi po. Kaya, ito po yung mga dapat nating maintindihan na dapat maalis natin to sa buhay natin. Dapat hindi na tayo palamura, hindi na tayo nagkakasala, hindi na tayo katitisuran, at ang pang-apat, yung hindi naglilingkod. Sa Matthew chapter 25, pagbalik ng Panginoon, sabi po niya, pagbukod-bukurin niya yung mga tao. Kaliwa at sa kanan, kambing. Ilalagay niya sa kanan ang tupa at sa kaliwa ang kambing. Tapos sinasabi niya doon sa kambing, sa tupa, halina kayo, pinagpala ng aking ama. Pasok na kayo kasi pagkat ako'y nagutom, inyo akong pinakain. Nung ako'y nauhaw, inyo akong pinainom. Nagtaka yung mga nasa kanan, yung mga tupa. Sabi, kailan po nangyari ito, Panginoon? Sabi ng Panginoon, nung gawin ninyo ito sa mga maliliit na mga lingkod ko, sa akin ninyo ito ginagawa. Pero yung nasa kanan o nasa kaliwa, yung mga kambing, sabi po sa Matthew chapter 25, verse 41, sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa harapan ko, kayo mga sinumpa. Doon kayo sa apoy na di namamatay, na inihanda para sa diablo at sa kanyang mga kampon. Sapagkat hindi ninyo ako pinakain nung ako'y nagugutom. Hindi ninyo ako pinainom nung ako'y nauuhaw. Hindi niyo ako pinapatuloy nung ako'y isang dayuhan. Hindi ninyo ako dinamitan nung ako'y hubad. Hindi ninyo ako dinalaw nung ako'y may sakit at nung ako'y nasa bilangguan. At sasagot din sila, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauuhaw, walang matutuluyan, hubad, may sakit o nasa bilangguan na hindi namin kayo tinutulungan. Sa verse 45, at sasabihin sa kanila ng hari, tandaan ninyo, nang pagkaitan ninyo ng tulong ang isa sa pinakahahamak sa mga ito, ako ang pinagkaitan ninyo. Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan, ngunit ang matuwid ay pupunta sa bahay ng buhay na walang hanggan. Malinaw po dito, yung mga taong hindi naglilingkod, yung mga taong hindi marunong tumulong, nakakatakot po. Kaya, siyang paalala sa atin o babala sa atin ng salita ng Diyos, ito po yung kandidato ng mga mapupunta sa impyerno. Sa Pahayag chapter 20 verse 11, yung mga hindi pa nasulat ang kanilang pangalan sa aklat ng Diyos. Alam nyo, kaya nga po ang mga tao ngayon nakaranas ng mga pagsubok o parang wala ng pag-asa sapagkat ang Diyos naghihintay lang sa ating paglapit sa Kanya. Ang isa po sa mga hindi po makarating sa langit o mapunta sa impyerno, dito po sa Pahayag chapter 20 verse 11, pagkatapos nito nakita ko ang isang malaking trunong puti at ang nakaupo doon. Naglaho ang lupa at langit sa kanyang harapan at hindi na nakita pang muli. Nakita kong nakatayo sa harap ng trono ang mga namatay, maging dakila at hamak, at binuksan ang mga aklat. Binuksan ang isa pang aklat, ang aklat ng buhay. Hinatulan ang mga patay ayon sa kanilang ginawa, batay sa nakasulat sa mga aklat. Iniluwa ng dagat ang mga patay na naroroon. Iniluwa din ng kamatayan ng daigdig ng mga patay ang mga patay na nasa kanila. Hinatulan ang lahat ayon sa kanilang mga ginagawa. Pagkatapos itinapon din sa lawa ng apoy ang kamatayan at ang daigdig ng mga patay, ang lawa ng apoy, ang pangalawang kamatayan. Ang sinumang hindi nakasulat sa pangalan, ang pangalan sa aklat ng buhay ay itinatapon sa lawa ng apoy. Ito yung mga kumbaga, sa panahon natin ngayon, kailangan nating magpalista na. Kailangan na nating maglingkod sa Diyos. Kailangan na nating isurrender sa Diyos ang ating buhay. Kailangan na nating sumuko sa Panginoon. Di tayo mananalo sa Diyos. Kaya,
ito po mga taong ito na hindi naglilingkod sa Panginoon, ito po yung hindi makarating sa langit. Mapupunta sa impyerno. Kaya, sabi ni Apostol Pablo, salamat tayo sa Diyos na nagpapatuloy tayo sa paglilingkod kahit nahihirapan po tayo. Kaya ang paalala sa atin ng ganyang salita, huwag nating sayangin ang pagkakataong ibinibigay sa atin ng Panginoon. Sa ikalawang Korinto chapter 6, verse 1, isang paalala po sa atin ng Diyos na sabi po ni Apostol Pablo sa pamamagitan ni Apostol Pablo, yaman kami, verse 1, chapter 6 ng ikalawang Korinto, yaman kami makakasama sa gawain ng Diyos, nakiusap kami sa inyo na huwag ninyong sayangin ang kagandahang loob na ibinibigay sa inyo ng Diyos. Sapagkat sinasabi niya sa kaukulang panahon, pinakinggan kita. Sa araw ng pagliligtas, sinakluluhan kita. Ngayon na ang kaukulang panahon, ito na ang araw ng pagliligtas. Huwag nating sayangin itong pagkakataon na binibigyan tayo ng Diyos lagi na manumbalik sa Kanya. Kasi ang impyerno ay totoo yun. Hindi po biro yun. Totoo ang impyerno, mga kapatid. Kaya, sa ating paglilingkod sa Panginoon, may mga paghihirap man, may mga parang minsan nakakalungkot na ang iba halos ayaw na kumain ng mga pagkain espiritual, puro na lang material ang iniisip. Magbago tayo. Manikluhod tayo sa Diyos. Manalangin tayo sa Diyos. Ang Diyos nakahanda siyang sagutin ang panalangin ng mga tao. Kung naalala ninyo yung kasama ng Panginoon na kriminal nung mapako siya sa cross, yung isa doon, nung tanggapin niya, sabi niya, alalahanin mo ako, Panginoon, kapag naghari ka na. Sabi ng Lord sa kanya, ngayon dito sasama kita sa paraiso. Pero yung isa, tiniligsa pa ang Panginoon. Kung ikaw ang Diyos, sabi niya, iligtas mo yung sarili, pati kami. Kaya, hindi siya nakarating sa paraiso ng Diyos, sa buhay na walang hanggan. Nahulog siya sa impyerno. Kaya ito yung isang paalala sa atin ng Panginoon. Naalala ko po rin yung sinasabi ng Lucas chapter 16, verse 19, yung mayaman na si Lazaro at si Lazaro, na sabay silang namatay. Ang mayaman napunta sa paghihirap, napunta sa Hades, samantalang si Lazaro ay napunta sa langit, sa buhay na walang hanggan. Sabi nung nakita ng mayaman, si Lazaro na kasama si Abraham, sabi niya, mga Abraham, mahabag po kayo sa akin, utusan ninyo si Lazaro na isawsaw ang kanyang daliri sa tubig at palamigin ang labi ko. Hirap na ako sa apoy na ito. Ang sabi po ng amang Abraham, alalahanin mo anak na nung ikaw ay nabubuhay pa sa lupa. Ito'y isang paalala sa atin ng Diyos na pagdating ng mga panahon, pag hindi talaga tayo sumuko o maglingkod ng totoo sa ating manlilikha, sa ating makapangyarihang Diyos, hindi tayo makarating sa langit. Ang impyerno po, sinabi sa atin ng Diyos na ito'y totoo. Ang Panginoon mismo ang nagsasabi po dito. Kaya, magbago na po tayo, mga kapatid. Talagang sikapin natin, magpakatino na tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon. Magtulungan po tayo sa panalangin, magtulungan po tayo sa paglilingkod. Huwag nating ipokus ang ating paningin sa lupa o sa mundo ito. Sa virus, huwag natin ipokus. Focus tayo kay Lord. Alam niya. Kasi, sabi nga, minsan natatakot tayo sa virus. Kahit naman hindi ka mamamatay sa virus eh. May mga pamamaraan ng Diyos para bawian ka ng buhay. Ang importante po dito, handa na po tayo pagdating ng panahon na babalik na ang ating Panginoon. Hindi, huwag nating ariing biro ang mga pangyayari sa ating mundo. Alam natin na talagang ang Panginoon ay namiminto na. Malapit na po siya. Hindi na po natin alam. Kasi, kaya ngayon, kahit hindi pa dapat matapos ang lockdown, kasi mayroon pa namang virus. Pero, kukulaps ang ating ekonomiya. Kaya nga, hinayaan na lang ng gobyerno na, sige, magtrabaho kayo. Ngayon, ang mga tao, minsan, pera ang iniisip. Hindi natatakot sa COVID-19 na mahawa sila. Kasi, di daw sila mamatay sa COVID, mamamatay naman daw sila sa gutom. Alam niyo, mamamatay naman tayong lahat. Pero, tandaan po natin, mamamatay tayong naglilingkod sa Panginoon. Yan ang importante. Sapagkat ang lahat na naglilingkod sa Panginoon
may paraisong inihanda ng Panginoon sa mga taong naglilingkod sa Kanya. Kaya isang paalala sa atin, bawat isa sa atin, na huwag nating sayangin ang pagkakataon na ibinibigay sa atin ng Diyos. Magpatuloy tayo. Sabi nga po dito, yung binasa natin ganun sa 2 Corinthians chapter 6, na sa verse 2, sapagkat sinasabi niya, sa kaukulang panahon, pinakinggan kita sa araw ng pagliligtas, sinakluluhan kita. Ngayon na ang kaukulang panahon, ito na ang araw ng pagliligtas. Kaya, dito na po ako magtapos at magpapasalamat po tayo sa Panginoon. Patuloy tayong manalangin, patuloy tayong magpasalamat sa Kanyang paalala sa atin na huwag nating ariing biro ang ating paglilingkod sa Panginoon. Patuto tayong seryosohin ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tayo pong lahat ay manalangin. Aming Diyos, salamat po sa minsan pang pagpapaalala sa amin ng iyong mga salita. Tunay nga po, Panginoon, na napakaganda ng inyong ino-offer sa amin. Napakaganda ng iyong plano para sa mga taong naglilingkod sa iyo. Lord, tulungan niyo kami na maging payapa kami habang naglilingkod sa iyo. Tulungan niyo kami, Panginoon, na upang panghawakan naming mabuti ang mga salitang aming naririnig upang hindi kami maligaw. Tulungan mo ang bawat isa, Panginoon, na patuloy na nakikinig sa aming pag-aaral ngayon sa gabing ito, Lord. Nawa, Panginoon, ay magsilbing babala ito sa bawat isa sa amin, na huwag naming ariing biro ang aming paglilingkod sapagkat totoo ang impyerno. Totoo, mapapahamak ang mga taong hindi naglilingkod sa iyo. Kaya aming Diyos, salamat sapagkat ang paglilingkod nito ay inyong ibinibigay sa amin. Iregalo niyo sa amin, pinili niyo kami, tinawag niyo kami. Kasabay ng mga anak mo sa buong daigdig, nagkalat ang mga anak mo, Lord. Alam namin na marami ng mga naglilingkod sa iyo, marami nang tumanggap sa iyo. Kaya ang aming sama-samang panalangin ay patuloy na nawa, Panginoon, ay patuloy mo kaming ilayo sa kapahamakan. Ilayo niyo kami sa hawa ng COVID-19, ng virus na ito, Lord. Tulungan mo kami upang kami makakapagpatuloy sa paglilingkod anumang kalagayan namin. Aming Diyos, patuloy ang aming panalangin sa mga may sakit at may mga karamdaman sa kanilang mga tahanan sa mga oras na ito. Walang imposible sa iyo. Walang mahirap sa iyo, Panginoon. Hindi ba iksi ang iyong kamay upang abutin sila? Kaya amin din silang pinapanalangin sa mga oras na ito. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy ang aming panalangin sa aming bayan, sa aming mga leader, Panginoon. Bigyan niyo ng wisdom ang mga leader namin, mga pastor. Aming mga pastor patuloy na nagbabahagi ng inyong mga salita, nagpapaalala sa inyong mga anak, sa inyong mga salita, Panginoon, upang patuloy kaming lumakas at tumatag, Panginoon, sa aming paglilingkod sa iyo. Tulungan niyo kami ayon sa inyong mga salita. Ang nananatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. Kaya nagpapasalamat po kami. Samahan niyo kami sa lahat ng panahon, Panginoon, sa aming paglilingkod sa iyo. Patuloy ang aming papuri at pasasalamat. In Jesus' name, ito po, Ama, ang aming sama-samang panalangin. Amen. Amen.